Golden crispy at malambot na pork chop naman ang lulutuin natin for today's video. Matigas at makunat ka pa rin ba magluto ng crispy pork chop? Ipapakita ko sa inyo ngayon ang technique kung paano magluto nito. So gagamit lang tayo dito ng naka-butterfly cut na pork chops. Pwede rin naman yung merong buto, depende na yan kung ano yung available sa inyo. Hahatiin lang natin yan sa dalawa para mas marami yung serving at marami yung makakain. Medyo matigas talaga yung part na to ng pork, kaya kung hindi ka marunong magluto nito, makunat talaga yung pork chop mo. Pero may technique na maging tender at juicy yung laman at crispy pa rin yung ating pork chop, iba-brine natin yan. Gagamit tayo dito ng 1 litrong tubig. Lalagyan lang ng mineral water yung ginamit kong pangsukat at maglalagay din tayo dyan ng 1/2 tablespoon ng asin. Mix lang natin mabuti hanggang sa ma-dissolve yung asin at pwede na nating ilagay yung ating mga pork chops. Make sure na nakasubmerge sila sa ating brine solution. Then cover lang natin ng cling wrap, tapos ilagay natin sa ref at i-brine for 2 hours. Then, gagawin natin yung ating pang-season at butter mix. Gagamit tayo ng 1 tablespoon ng garlic powder, 1 tablespoon ng curry powder, 1 tablespoon ng chicken powder, at 1 tablespoon ng paminta powder. Tapos, i-mix lang natin yung mabuti. Then, after 2 hours, tanggalin na natin sa pagkababad yung ating mga pork chops. At ipapat dry natin yan para dumikit talaga yung ating mga seasonings. Pagkatapos niyang mapat dry, transfer lang natin sa mixing bowl at lagyan natin ng 2 kutsara ng ating ginawang spice mix. Tapos haluin at i-massage natin yang mabuti. I-make sure natin na masison ng mabuti yung ating pork. Then set aside lang muna natin yan para mababad pa sa seasoning at kailangan natin dito ng 2 cups ng all-purpose flour, 1 cup ng cornstarch at ilagay natin yung natirang spices. Tapos i-mix na natin yang mabuti. After nating ma-mix, maglalagay naman tayo ng 3 kutsara ng ating flour mixture dun sa ating pork. Then pa konti-konti maglalagay tayo ng malamig na tubig hanggang sa maging sticky yung kanyang texture. Kapag ganito na yung itsura, saktong-sakto na yan. Then, i-coat na natin to dun sa ating flour mixture. At para magkaroon siya ng flaky consistency at maganda yung itsura ng ating crispy fried pork, pipisil-pisilin natin yan kagaya nito. Then, i-shake off natin yung excess na harina at i-deep fry sa mainit na mantika. So, kailangan mainit talaga yung inyong mantika para hindi maging oily at ma-achieve nyo yung crispy consistency ng inyong pork chops. Bali-baliktarin nyo lang at lulutuin natin yan hanggang maging golden brown. Tignan nyo naman, itsura pa lang, makikita nyo flaky crispy na. Napakasarap nitong partner ng maanghang na suka. At ayan, ready na ang ating napakasarap na crispy pork chops. Tignan nyo naman ang itsura niyan, siguradong ubos na naman ang inyong mga kanin. Crispy yan, pero panoorin nyo, hindi yan matigas at lalong hindi makunat. Siguraduhin yung meron kayong masarap at maanghang na suka at kung gusto nyo ring magluto nito, meron tayong kompletong listahan ng mga sangkap dyan sa baba. At sana'y nagustuhan nyo ang ating recipe for today. Enjoy!